Okay. Uh, Good afternoon to everyone. So this is our report for today. So it's about the meaning and importance of research. So anyway, I'm Mr. Enrique de Rivera, your reporter for this lesson. So I want you to present to you my report about the importance and the meaning of the research. So by the way, I'm an elementary teacher here in one private school in Mabuhay City, Barangay Baclaran, City of Cabuyao, Laguna. And also a part-time instructor in one of the school in Alaminos, Laguna. So I'm currently affiliated with the two schools, and also uh, I'm the one who handles the general education subjects in college. No? And in elementary, I'm handling Makabansa subjects, the JMRC, and also the pre-LM. No? So I'm tasked to do my job as a pre-LM in elementary teacher. So hopefully, I'm jive with you all to listen to my discussion about the meaning and importance of the research, no? Sige, let's start. Okay, present to you. Ayan. So, herein, uh, we jive with the learning objectives to know the meaning of research and also to know the importance of research right away, no? Importante po yan. So, we have, what do you mean by research? So, ayan po. According to the technical definition, it is a systematic and objective analysis and recording of controlled observations that may lead to the development of generalizations, principles, or theories resulting in predictions and possibly ultimate control of events. So actually, research is objective, no? Right away. So hindi po siya bias at may sinusunod po tayo na systematic procedure. So from the introducing the title up to the SOP and the conceptual framework up to the theoretical and the presentation or the use of the RRL or the research review of related literature and also the research methodology that we use and also the presentation of the data analysis and so far yun na po yung conclusion. So, ano na po yung ating conclusion doon sa naging research natin, no? So that is our main goal to this, no? We have the systematic and objective analysis and recording of the control observations. So nandiyan po masusukat natin yung mga variables, mga indicators na gagamitin natin sa ating research. So it is a systematic control activity that is directed toward the discovery, no, and the development of an organized body of knowledge. So, diyan po makikita natin yung pagkaka-discover natin kung hanggang saan nga ba ang ating kaalaman, no, pagdating sa research na ito. So, and of course, the research is the one who useful and the benefits of the scientists, the experts, to give an improvement in a way our lives currently happening, no. So sila yung nagpapabago or nagpapa-improve para mas lalo pang maging maganda yung buhay natin. It is a searching for a theory, no, the testing the theory or solving the problem. So diyan po yung tinatawag natin na theory. So hindi pa man naman siya batas pero theory, may teorya na sila about doon sa gagawin na for example po, sa evolution theory. May theory na about sa creation na ang tao nagsimula sa unggoy, sabi ni Charles Darwin. So based sa kanyang study on the theory of evolution, so nandoon napatunayan na tinest na yung bawat incident na ang tao at unggoy ay magkakatulad, no? So yun the best example niyan. So itetest yan ngayon. Tinest ni Charles Darwin based na sa theory niya na of evolution, napatunayan niya ngayon na ang tao may pagkakawig sa unggoy, possible na nagmula tayo sa unggoy, no? Or solve tayo ng problem lalo sa mga mathematics, lalo na yung sa laws on gravitational
force ni Isaac Newton, no? So, nag-formulate siya ng theory muna, then nag-law na. So, ibig sabihin, na-solve niya na yung problema. Kasi naging batas na eh. O, naging tinatawag na law on gravitational, no? So, doon nagpo-fall na ang tao kapag tumatakbo or nalalaglag, nafo-fall siya doon sa baba. So, may humihila doon sa pababa. So, na doon sa kanyang findings na yung gravity makakatulong siya, no, para mabalanse ang galaw sa mundo. Ayan. Next natin, we have systematic control or the empirical and critical investigation ng mga hypothetical propositions. So, importante din po yun based kay Kerlinger, no? Na-cited natin way back 1973, systematic control. Kasi nga, naglalakap tayo ng mga solution or ng mga methodologies na makakatulong para masukat natin kung ano nga ba yung ah, nakuha natin sagot doon sa ni-research natin, sa sinaleksik natin, no? And also, ah, nagbibigay din siya ng critical investigation, no? Para sa ikabubuti ng mga researchers natin. So, ayan po ang na meaning ng ating ikatlong bullet. Systematic control, empirical and critical investigation. Siyempre, ang research, ganun yan. Mabusisi yan. So, hindi yan basta-basta ginagawa lang. Systematic collection. Sa pang-apat na bullet natin, and interpretation of data to illuminate, describe, or explain new facts and relationships. So, nandiyan na po yung nagko-collect tayo ng mga information coming from the legit source, no? So, yan po ang gamit ng ating research. And also, in-interpret natin yung data kung gaano ba ka-reliable, no? O, in-explain din natin yung mga facts and relationships. So, ganun po. Ganun po ang sistema ng ating research. Kaya importante po na mag-guide tayo ng ating research kasi sa research makukuha natin yung mga facts na kinakailangan natin, no? So according kay 13, 2002. So para yung mag-gather natin na info magagamit natin sa mga susunod na panahon. So dito na po yung specifically the research is directed toward the solution of a problem. So dito po sinusolve na natin yung problem sa ating research. So yung title natin na may SOP na pinresent, later on masosolusyonan natin yan gamit ng mga tools like statistical tool, paggamit ng mean, ng linear regression, mga ganun, no? Tapos pag-interpret natin sa mga table, ginawa nating survey. So, kukolektahin natin yun, then igagada natin kung ilan ang mga sumang-ayon, sa hindi sumang-ayon, no? So, ganun po ang research, ganun po naglalaro yan, no? Kailangan ma-approve muna yung title bago tayo mag-conduct ng research, no? Para masimulan na natin. And then, of course, nandiyan na yung interpretation ng analysis. Diyan natin ma-solve ngayon kung ano yung may mga key indicators na may problema na dapat i-improve. Emphasizes the development of generalizations sa principles and theories helpful in predicting future occurrences. So makakatulong din po yun para makapag-develop tayo ng mga principles, ng mga teorya na makakatulong sa magiging future studies ng mga susunod na panahon, no, ng mga henerasyon. So para makapag-predict din tayo ng better outcome din sa future na yung research natin na ginawa natin ngayon magagamit in the future, no, ng ating mga youngest generations. It's based upon the observable experience or empirical evidence. So, syempre, sa isang kaso, kailangan may ebidensya ka. That the research itself is the one who tested it carefully, no, or tested it correctly. Because that research means the particular idea on using the evidence is meron kang mga supporting na details. So, nandiyan ang research. Halimbawa, yung kay Charles Darwin. Yung sa teorya na ginawa ni Charles Darwin, makakatulong yun in the future. Hanggang ngayon, nagagamit natin siya. Na ang tao at ang unggoy ay magkatulad, possible na nagmula tayo sa unggoy. So, yun ang kanyang teorya eh. So, nandiyan pa lang, naglatag siya ng mga ebidensya na may mga cycle, ano pa nga yan, may mga homo habilis, diba? Mga, simula tayo sa may yung unggoy na maliit, nag-improve, naging Australopithecus, Ramapithecus, tapos naging Homo erectus, naging Homo habilis, mga ganun, di ba? So may mga homo-homo na mga words kasi based lang yung sa teorya niya.
So, yan po, kailangan natin yan. Demands accurate observation and description. Kailangan po natin i-describe ng maigi yung ating research. Kasi pag may observe tayo, proper observation is magiging maganda ang takbo ng research natin, no? And description also, para malinaw at specific kung ano nga ba yung nilalakad ng iyong research. Kasi baka naman mamaya, conduct tayo ng conduct ng research, pero hindi naman pala naintindihan ang description, mahirap na po, no? Involves the gathering new data or existing data for a new purpose. So, ayan po. Kailangan natin yan na makagather tayo ng mga panibagong data na makakatulong doon sa mga nag-exist na data na mapa-improve pa natin at may mga panibagong ganap siya or panibagong gamit siya in the future. No? It's characterized by carefully designed procedures, no, that apply rigorous analysis. Kailangan natin yan para makapag-design tayo ng mga different procedures kung ano yung gagawin natin doon sa research natin, no? And requires expertise. Hindi po kailangan dito na kailangan sapat na. Ito na yung research mo. Kahit hindi ko major to, ito i-research ko. No. Kailangan po na expertise dito. Bakit? Kasi, alimbawa, sa accounting, kailangan ng accountant. Dapat, ang nagkakandak ng research sa mga ganyan, pagpapa-improve ng collection system ng government, dapat accountant, CPE, or may alam sa internal control. 'Di ba? Expert siya sa particular field na yun. 'Di ba? Sa education, mga teachers tayo. So, sa mga teachers po, gumagawa tayo ng action research kasi yun ang ating expertise, education, teaching, the art of the pedagogy. So, kailangan po natin mapa-improve yung teaching natin by the way of researching ng mga panibagong methods and strategies na maging maganda yung ating teaching experience, no? So, halimbawa, may isa nag-propose, no? Gagawing 4 na araw ang pasok. Teaching lang yung 4 na araw. Pero yung isang araw, gagawin siyang what? Admin task. Para daw ang mga teacher sa 4 na araw makapagturo na maayos at better yung learning na mai-share. Yung pang 5 araw, anong gagawin doon? Admin task na lang yun sa mga paperworks na gagawin ng teacher. So may isa nag-propose nyo na, I think sa social media, isang teacher. I hope maging feasible siya in the future na maggawa ng research siya about yan para mapa-improve. Pero syempre, dadaan pa yan sa appeal ng Kongreso kung matutupad para maging batas at masunod na rin ng ating kagawaran ng edukasyon. No? So ganun po. Next, strives to be objective and logical. Kailangan hindi bias. At dapat logical yun. May pinagbabasihan tayo sa ating research. Involves the quest for answer the unsolved problems. So, kailangan yung ating research ay makakatulong talaga na masagot yung mga hindi pa nasusolve na problema. So, ganun po ang ganap ng research natin. Is characterized by patient and unhurried activity. So, kailangan mahaba din ang pasensya mo. Bilang researcher, kailangan ang pasensya mo ay mahaba talaga as in. So hindi naman sobrang ikli, hindi naman sobrang haba. Sapat lang na haba na makapaghintay ka kung hanggang kailan matatapos yung research. And dapat hindi binabadali kasi kaya nga may careful analysis and observation. Kasi sa research, hindi lang basta-basta lalabas lang tayo ng result, yun na yun. So dapat hindi binamadali yun. It is carefully recorded and reported. So dapat mabusisi itong nililista o tinatago yung mga ebidensya na nalakap natin doon sa ating mga naunang research. Kasi yun ang magiging basehan natin in the future na kung mai-retrieve yun, hindi magiging source na yun ng information sa mga future researchers natin and other stakeholders. No? Okay, so dako na po tayo sa ating second part. So the second objective or the second LO is the importance of the research to man. So research has improved the quality of life. So first of all, ang research ay nakakatulong para mapa-improve pa yung buhay ng mga kababayan natin. No? So kailangan ng research natin lahat magbe-benefits. Hindi lang isang tao ang magbe-benefit, hindi lang isang organization, kundi lahat. Pati ang general public. No? So para kagaya niyan sa mga appliances, para yung ating Google na ginagamit ngayon, yan ay likha ng research. Kasi based sa Google, sabi ng mga staff ng Google, kailangan ng mga tao, kung gagamit sila ng online distance learning, mapa-improve natin yung sistema ng ating application software, which means sa Google. Kasi
Once na mapa-improve natin 'to, may internet lang sila, gumagana yung internet nila, gagana na yung ating system, 'no? Kahit doon na sila mag-save ng mga files nila. So, yun ang ginawa nila. Kaya napa-improve yung buhay natin lalo na sa mga educators, kagaya ko, na malaking tulong ang Google Meet, paggamit ng Google Sheet, paggamit ng Messenger para ma-deliver yung gusto mong communication at magkaroon kayo ng proper channeling na kung ano yung dapat ipapagawa mo sa mga estudyante, nagagawa nila. Kasi merong Messenger at merong mga Google. At syempre may AI din tayo na malaking tulong din lalo na kapag medyo critical na yung ina-analyze nating data. So, wag nating gagamitin sa masama ang artificial intelligence. Maganda din ang dulot ng AI, no? Kaya papadali ang buhay ng mga teachers, pero wag naman abusuhin, no? Research has improved the education. So ayun nga, malaking tulong sa education sa paggamit ng Canva, sa mga PowerPoint presentation, sa paggamit ng Microsoft Word, sa paggamit ng Google Meet, Google Play, or titawag natin na Google Video like this, no? Or paggamit ng mga different aspects of technology, no, na talagang nakakatulong din sa pag-improve ng ating pag-aaral, no, ng at pagtuturo sa mga bata. Research has satisfied the man's needs and quest for knowledge. So nakakatulong din yun para masagot din yung mga tanong at syempre magkaroon tayo ng panibagong kaalaman sa particular na bagay na yun. Halimbawa, sa saliksik ng makabagong gamot, no, sa COVID-19 vaccine. So bago yan iturok sa mga tao, sinaliksik muna nila yan. So yan po ang kalagaan ng ating research. Sinaliksik nila para magamit din ng mga tao na papatanggal na ng virus, no? Para bumalik na rin sa dati ang mga tao at magtrabaho na rin sa normal na paraan, no? Pero ngayon, ano na siya eh, normal na ang work from home kasi lalo't may mga cancellation ng klase. So nakakatulong siya. So para mapa-improve pa, no, yung serbisyo. Next, research has reduced the burden of work. Nakakatulong din para mabawasan ang trabaho. So, lalo na sa paggamit ng social media, Facebook. So, madali natin matutuntun yung mga kaibigan natin, malayo man sila, no? Or nakakagawa tayo ng report sa pamamagitan ng Microsoft Word or report sa Microsoft PowerPoint or paggamit ng Excel. Mas mapapa-improve pa yung pag-compute natin ng tabular data. So, hindi na tayo mahirapan, di ba? Kaysa magmano-mano tayo, di ba? Ang hirap nung ganun. Kasi isa-isayin mo pa yung, paano kung may error pa yun? Eh, di buburahin mo na naman, panibagong computation ka uli. Eh, unlike kung naka-Excel ka, mabilis. No? Kasi doon, encode ka na lang, then i-undo mo kung may mga nabura ka, pwede mong ibalik. Eh dito hindi, buburahin mo talaga mano-mano, di ba? So ganun po siya. So ang reference po na ginamit ko ay kay Dr. Piljon Galimaragma. So ito po yung citation ko from his book, The Research 1 and 2, year 2016, no? The Qualitative and Quantitative Research, cited pages 1 and 2. By the Mindshapers Company Incorporated. Yan po ang kanyang publishing house at the Intramuros, Manila. So I hope you really enjoy listening to my short presentation of the first part of the report, the meaning and the importance of research na napili ko. Kasi to be honest na rin, nag-handle na rin po ako ng research din na subject. So I hope yung mga natutunan ko nung nagturo ako is na-apply ko rito at naintindihan po ng mga viewers. Kagaya din ni Doktora, no, na nakikinig po sa aming mga PowerPoint presentation. So again, I hope you doing well. Kung may mga tanong po kayo, don't hesitate to ask me, no. So malaking tulong din po yun, nagtutulungan tayo, lalo na sa ating research. So para mapa-improve yung buhay ng ating mga kababayan din. Again, thank you and God bless.